atake naman nila. Counter-attack nila kay Vice President Sara Duterte. Problema sa kanila, yung sabi nila kailangan stable emotionally, intellect. Eh palagay ko nakaharap sila sa salamin. Yung sinasabi nila, kayo yun. Alam niyo ba kung bakit? Yung nire-reactan nyo na huhukayin yung remains at itatapon sa West Philippine Sea. Ang mga problema ninyo, you're taking BP Sara literally. Hyperbole. Ang tawag doon, hyperbole o hyperbole. Isang exaggeration. Madalit sabi, tingnan mo ang kalakaran. Saan niya ba sinabi yun? Number one, sinabi yun sa isang group chat. Ibig sabihin, hindi yun for public consumption. Yung kwento niya sa press con, nire-relate niya lang yung nangyari sa isang private chat. Sinabi niya raw yun and address yun sa kapatid ng presidente. Pangalawa, yung mismong kapatid, hindi naman nag-react. Bakit? Ibig sabihin, hindi niya sineryoso yung pahayag na yun. Hindi niya binigyan ng importansya. Ang madalit sabi, bakit kayo nagre-react? Hindi nga nag-react yung kapatid eh. Yung pinapatungkulan. You cannot be more popist than the Pope. So, kaya kayo, huwag niyong titingnan literal ang mga sinasabi. Pareho din yung sinasabi niya na puputulan ng ulo eh. Tandaan niyo, nung mga tayo, di ba? Ikaw nga na, ko kung nangyari sa'yo. Basta kami, nung mga bata pa kami, pag kami nagiging pasaway, tinatakot tayo ng mga magulang. Okay? Huwag kayong labas sa gabi. Kung hindi, papakain ko kayo sa bumper, pakain kayo sa bumo. O para lang tumigil. Ang ibig lang sabihin nun, pag hindi ka tumigil sa kalokohan mo, papaluin kita. Ha? Kumbaga, sinasabi ni Inday Sara, this is exactly what she means. Stop assaulting me. Because if you continue doing that, I will be fighting back. I will engage you tit for tat. I will not sit idly and watch you destroying me. Hindi ako papayag. Yun lang ang ibig sabihin nun. Don't take her literally. Yun naman sa sabi, putulan ng ulo ito. Hindi ba? Tingnan nyo. Pag tayo nasa mga close natin mga kaibigan, at meron tayong kaibigan nagsalita na hindi napantigan-tigan natin, para sasabihin na, ang sarap mong tirisin, ang sarap mong banata, ang sarap mong suntukin, ang sarap mong patayin eh. Ganon lang mo yun. Nung nakita niya, yung ginawa ni Presidente Marcos Jr., na napahiya naman yung bata. Di ba sabi niya, napahiya, nakita niya yung humiliation. Nakita niya ngayon, ganito ang trato nito. Samantalang yung ama niya, di ba, yung ama niya, nagbigay ng relos doon sa isang graduate ng PMA. Binigay niya. Wala siya. Hindi ko alam kung hiningi sa kanya. Basta nakita ko, tinanggal niya at ibinigay niya. Oh. Kaya nung makita niya yon na nagre-react siya, alam mo, when you're reacting to someone na malapit sa'yo, o kaibigan mo, kilala mo, ibig sabihin, hindi ka na po pwedeng kaibigan sa kanya kasi hindi mo type yung ginawa niya. Kaya sinasabi niya, doon ko na-realize, nung nagre-react ako sa ginawa niya, na toxic na, makabandag na poisonous na yung relasyon namin, hindi na ako tatagal. Yun lang po yun ang ibig sabihin.